Annyeong! Welcome to Seoul, where tradition meets trend and every corner has a story to tell. I'm taking you through vibrant streets, hidden gems, mouth-watering eats, and all the K-culture magic you have been dreaming of. This isn't it just a trip. This is an adventure. So get ready because Seoul is calling, and I'm definitely answering in style. Let's dive into Seoul together, one unforgettable moment at a time. I don't know. I don't mind. Three, two, one. Guys, nakapag-check-in na tayo. And 12:40 ang boarding natin. At 11:10 pala. So, check-in na tayo sa tayo. So these are the cards that they are accepting, so feel free to pause it. We also have a free ramyun because we're Korean air passenger. So this is what we're having, coffee of course, and then watermelon, salad, mineral water, and then itong pork chop. It was so good na naubos ko siya kaagad. We're going down. Kasi boarding time na. You could say, guys, that we are officially here in Seoul, South Korea. I'm here in Incheon International Airport. And yes, I just picked up my luggage. Excuses. So, we went here in Korea via Korean Air. So, kakaroon ako ng honest airline review sa Korean Air. So, I'll post it in TikTok. So, yeah. So, now we're going to exit. Sundan lang natin sila. Kung mag-stay pa ba ako dito, magdanap room ba ako or diretso na ako sa hostel ko sa Myeongdong. Kasi nga, para hindi sayang yung oras, diba? Ma-maximize ko yung time since 2 p.m. pa naman yung check-in ko. At least makakapaglibot-libot ako. Pero ngayon, kailangan ko munang mag-withdraw kasi nga, I wasn't able to exchange money sa Pilipinas. Ang bala ko kasi magda-dollars na lang ako. And then, papapalit ko dito. But I forgot. So, ngayon, mag-withdraw na lang ako. Don't quote me on this, pero napanood ko sa isang vlog na reliable daw na ATM ang worry bag. Now, let's try it. Meron na silang bus. Kasi ang alam ko, start ng bus nila is 5:30 a.m. So, ayan. Start na yung bus. Claim pa pala natin yung ano natin, clock natin na T-Money card. Buti na lang nakita ko. Itong, nice to see you. Ayan yung convenience store na yan. Kung hindi, makakalimutan ko na nag-avail nga pala ako ng T-Money card sa Klook. And also ng eSIM. So now, let's get our T-Money and also our eSIM. Dito na ako sa 3rd floor, Terminal 2. Kasi dito ko pala i-claim yung T-Money card ko. And, surprisingly, mas lively to. And then, ang daming convenience store. May, may Shake Shack, may GS25. Tapos sa taas, meron pa siyang mga, ano ba yan, Culinary Square, food court, ganyan. Ayan. Pinalang natin yung counter F. Mas magalang tayo. Ang daming Nat Geo accessories. BTS, join ko ng AirPods kay
So hi guys, welcome back to our YouTube channel, and for today's video, andito tayo ngayon sa Seoul, South Korea. So hindi na ako nakapag-vlog kanina nung nasa Naiya tayo, pero ayun, ang nangyari, naloka ako, no? Ang sama talaga ng loob ko kasi magbabayad ka na ng travel tax na 1,620 at kapag gumamit ka pa pala ng card, may additional fee na 25 pesos. So, ang pinayaran ko, 1,645. Diba, nakakaloka lang kasi dahil 1,620 na kayo binabayaran mo, parang kasalanan mo pa na magta-travel ka tapos magkakaroon ka pa ng additional fee na 1,600 na 25 pesos dahil lang sa nagbayad ka ng card. Nevertheless, experience ko naman sa travel and such were great. Siyempre, kapag turbulent, syempre medyo lagi ang kinakabahan. Ganoon naman talaga, diba? Pero dasalan, just have faith that everything will go smoothly. And it did happen naman. Ayun nga, so syempre parang nakakaba kasi everything is so new. New destination, new country, new adventure. Lahat ng new, charis. Kaya syempre parang naninibago ako, no? Which is just typical kapag naman talaga bago ka sa isang country na, of course, strangers pa kayo sa isa't isa, diba? Ngayon, eto, dito pa rin ako sa airport. We arrived around 5:30 and now it's already 7:51, pero dito pa rin ako kasi first I tried to claim my T-money, so hindi pala siya sa T1, so hinanap ko pa siya dito sa T3. Medyo nahirapan ako to claim my T-money card kasi pumunta ka ng T1, which is the first floor. Yun pala, kailangan ko pa pala umakyat dito sa T2, which is nasa third floor. Tapos doon ako na-confused kasi is K-Box. Ngayon, hinahanap ko yung K-Box kung saan. Yung pala, nasa loob pala siya ng Travel Mart. Sa tapat mismo ng F, may makikita kayo na nagtitinda ng mga accessories or ng mga suitcase. Ayun. Yun. Pagpasok mo, makikita kayo na may maliit doon na super liit na stall. Yun pala yung K-Box. Tapos pag pinakita mo tong cloak booking mo, automatic gets na nila yun. Kasi yun yung nangyari sa akin. Nahirapan ako. So pumunta talaga ako from A hanggang dito sa K. Hinanap ko siya kasi hindi ko talaga makita yung K-Box. Tapos sa tabi mismo ng F, ang ginawa ko, nakita ko yung parang LG na stall kasi meron din silang eSIM pala dito. And then I asked them, and sabi nila sa akin, just go straight and then turn left. So sinunod ko yung direction nung staff nung LG. Tapos nung nag-go straight ako and then left, ang ending ko dun nga sa Travel Mart, which means ando siya. So pumasok ako sa loob, tapos may nakita ako doon na maliit na kiosk. So yun pala yung K-Box. So, pinakita ko na sa kanya, then automatic, no, binigyan niya na ako ng T-Money card. Ito yung T-Money card ko. Ayan. So, it has 10,000 won na load. So, I can just tap it and reload it sa mga convenience stores according sa mga napanood ko and sa research ko. So, don't quote me on this because everything was just based on my research, okay? So, you do your own research. I still advise you to do your own research whenever you're traveling. Okay? Maganda yung hindi lang kayo sa isang articles or sa isang vlogs or blogs na ka-base. Mas maganda na magkakalit kayo ng information and then tsaka na lang kayo mag-conclude or mag-summarize kung ano ba yung better or alin yung sa tingin nyo will suits you less. Ito na lang ako sa Myeongdong na since we still have a lot of time so we can explore it habang sarado pa yung ibang mga stall and konti pa yung mga tao. Anyway, kaya malikot yung mata ko kasi wala lang, tinitingnan ko lang yung kapaligid. Gusto ko lang maging aware sa surroundings. So that's the reason why we're planning to go in Suwon as well because I heard na yung co-ex library doon
is much better. Kasi sa the one in Gangnam District ata, kasi less crowded. And then, para may iba naman, diba? Ma-explore mo yung different side ng South Korea na hindi ka lang around dun sa mga known destinations like Gangnam, Yeongdong, Hongdae. So that's why I decided na magsuwangdan. And besides, since less crowded nga siya, so I think I'll appreciate it. And besides, it's Tuesday right now. So hindi ko alam kung mga pasok ko sa kanila yung mga tao like us in the Philippines. But according to research ko din, Suwon is just 1 hour away by metro and then 30 minutes by fast train. Hindi naman talaga siya malayo, but tinignan niyo talaga siya sa map. Okay. And besides, since they have good transportation, I don't think naman na it will be a challenge for me. Siguro a bit, of course. But nevertheless, wala pa rin mas challenging sa Pilipinas. Anyway, ayun nga. And then, yeah, I'll activate my eSIM and let's go to our hostel. Anyway, why hostel? Dahil hindi pa ako matapang when it comes to multo. So that's why gusto ko lagi naka-hostel. And besides, then second reason ko kung bakit gusto ko ng hostel is because I get a chance to meet a different persons that I can be with during my travel. And then dun ko rin na-build yung friendship. And then third, of course, para makasave. Diba? So yun yung mga reasons. And masaya naman, just nang maghanap lang kayo ng kapagkakatiwalaan or credible na hostel. Do your research. Hindi tayo mag-video sa currency exchange yung tapat ng J. Departure area, third floor. So the reason lang nabibito tayo is because kinuha ko nga yung eSIM ko. Since nabibito na tayo, dito na rin tayo mag-withdraw. So, may self-exchange and growth. Foreign language, and then English, and then location overseas. Please select the button you require. Cash withdrawals. Please insert your card. Ito yung GCash. Kasi, hindi masyado mataas yung interest rate niya kapag nag-withdraw ka outside the country. So, ngayon, PIN, kaya di pwede. So, gawin natin siyang others. Sige na nga, 300,000 na. So, ngayon is 15. Oh! Okay. You know. Please remove your card and Nag-inform receipt. na si GCash Then sa take atin. cash or check. Please take your cash. Thank And you. there you have it. Yun. So, ngayon, yung mga natitira na laman ng GCash ko, yun yung pagsaswipe ko. Anyway, ang baon natin is 50,000. So, ang withdraw natin is 12,000. So, meron pa tayong 37,000. At yun, it's either pag ginamit natin yung card natin, babayad siya kaagad doon, or yun mismo yung pagsaswipe natin, nasa GCash. So, let's get started. Okay. Natataka ako kanina, actually. Bakit yung sa mga napapanood ko? Nag-ride pa sila ng train. Pagkatating nila dito, ako hindi na. So, nagtaka ako. So, talaga naghahanap ako kasi pagka-arrive ko, immigration agad. And then, after nun, eto na, mga sakayan na nga ng mga bus. Makikita nyo. Ayan. And then, dun sa baba, taxi. And then, na-realize ko, naka-Korean Air nga pala tayo. So, ang Korean Air, saka ang Jeju, alam ko, nakabase sila sa T1. So, no need na mag-train ka. Ayun. So, at least, nasagot na ito ko. But anyway, ayun nga, ngayon pupunta tayo sa hotel natin. And then, nakapag-withdraw na rin tayo. Everything now is off. So, ang gagawin ko is, Incheon Airport Terminal 2 enter VO1. So, hindi ko siya mag-gets. Pero, na natin. Wala naman siguro masama. Magtanong. So, nakalagay dito kasi hanggang Seoul Station is 10:11 a.m. So, it's 9:02 now. So, 10:11 a.m. tayo dahil sa Seoul Station. And then, after nun, 5-minute walk from our
Blue Boat Hostel Myeongdong. Which is for me, it's okay. Kaya ko yan. So, like 45-minute walk na ako from Orchard Road to Mustafa. Diba? Wait, nagtataka lang ako kasi ang sabi, summer, pero, look, it's gloomy. Pang-transfer, going to Terminal 1, libre yun. Okay? Pero, yung mga iba na like, for example, pupunta na sa station, hindi na, may bayad na. So, doon mo gagamitin yung T-money. Okay? So, dito tayo ngayon. Dito tayo lumabas sa Terminal 2 Departure. Ayan. Ang laki, diba? Ang laki niya. Well, in case you still didn't know, guys, Incheon International Airport is one of the most beautiful airports. So, sobrang nakakatuwa ang ating experience. So, dinahadid ko na yung bus. So, nangyari, sinundan ko hanggang sa napunta ako ng Terminal 1 na pinakababa, which is ito. Ayan, sa loob niyan. Tapos, meron sila mga concierge, pero senior. Pag nakakita kayo dito po sa Incheon, napansin ko, tapos senior, tapos ang nakalagay is information desk. Yun yung concierge nila, which is good kasi at least binibigyan nila ng opportunity yung mga seniors nila. And then, I also noticed na they can converse in English. Noong una, hesitant ako. Hindi naman sa na-racist ako, but we all know naman na even in the Philippines naman na kapag medyo oldies, they're not that good in English, though they can understand. Unlike us na conversa talaga. Yung napagtanungan ko, she actually assisted me even doon sa ticket kung paano ako bibili, and then yung best option. Kasi nung nabasa niya na pupunta pala ako ng Myeongdong kasi doon ako mag-i-stay kasi ang sabi kasi dito sa map is after ko mag Seoul Station, lalakad ako 6 minutes and then sa Seoul sasakay ulit ako, and then after lalakad ulit ako para makapunta ako sa hostel ko. Sabi niya sa akin, mas okay daw kung sasakay na lang ako ng airport limousine. Though in English, sinabi naman niya na it's bit expensive compared doon sa ordinary bus. Yung ordinary bus, of course, aircon, pero hindi siya airport limousine. Gets siya parang public utility vehicle nila kasi ito, airport accredited. Iyon, so, pero ito daw, diretso to ng Myeongdong. 17,000 won to, 710 pesos and 30 cents. So, syempre, since gumamit tayo ng card, di na din ng card conversion rate, pero yun nga siya. So, Myeongdong station ito, yung baba nito. Konting walk na lang from our hostel. Ayun, so nandito na tayo sa Myeongdong station. At ayun yung north face na store at cafe. So, gusto ko siyang subukan. Dito lang siya sa tabi nitong Seoul na yan, where we can have pictures if you want to. Unless solo kayo, medyo mahirap. Papapala na lang ng mukha, kaya diskarte. Magdala kayo ng tripod. Tapos ito yung Myeongdong station sa going down. Ngayon, naisip ko na lang kung paano tayo pupunta sa hotel ko. And then 7-Eleven, yan. Diba? Ang cute. Myeongdong, bumaba na tayo bus. And then after natin mag-picture doon sa Seoul na lengko, ngayon naman pumasok tayo ng Myeongdong station na underground shopping. So ito yung way para makapunta tayo sa train station kasi sasakay pa tayo ng train going doon sa hostel natin. So ito yung underground, the shopping center. Looks like dito sa Myeongdong station. Yan o, may makikita ko dyan, 10,000.
Underground. Ayun, subway line 4. Kasi may makikita ka kasi mga ganyan. Kita ka mga ganyan sa ayun, medyas. Kailangan natin ng medyas. $2,000. Magkano ang 2,000? Negative says kasi medyo mahal. 2,000 equivalent to 80 pesos. But anyway, ito na nga siya. So, yan. Mga shoes sila. Ang kanilang signature na style ng mga pearls and ano dito? Uy, siguro. Yan ang kanilang underground. Okay, so ngayon stop tayo at tignan natin ulit ang ating Google Map. Wait, try natin to kasi ito yung kinakain ko sa Pilipinas. Ito yung sa Pilipinas eh. Yung parang manju ata tawag. So yes, ito is 3-5 of itong fish one piece. Ito, 12 pieces. 8,000. Ito parang laman sa loob. So, let's try it. Pagkain, nasa bus tayo. Ay, nasa airplane tayo. And then, yeah, this one, the 12 pieces? 12. 6개. No. This one. 아, 12개? 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 Yes. Yes. This one. 요것만? Yeah. So guys, kasi tawag dito, hindi ko alam, but for medyo nahihirapan akong basahin yung directional. So ngayon, naglalakad tayo. Paano kasi ang nangyari? Don't commit the same mistake that I did. I didn't listen to my previous workmate. Sabi niya sa akin na, kasi he's working here now, download daw ako ng Naver Map. Kasi daw, hindi nagpa-function yung Google Map dito. I wasn't able to download it. So kaya ang ending, I got lost. I went to a wrong direction and now I'm going back again kasi dinownload ko na yung Naver Map. Pinapabalik niya ako. At sa Google, walang walk na option doon. Like dito kay Naver Map na meron. At dire-diretso lang siya. Diba? Nakakapagod lang. Imagine niyo dapat. But anyway, at least nakagala tayo dito sa Seoul, diba? I mean, naigala ko kayo dito sa konting part ng Myeongdong at nakasama ko kayo sa paglalakad. Diba? Ang maganda lang dito is look at the street, the pavement, and also the traffic. Very organized. Kaya hindi nakakatakot tumawid.
You feel so safe. And very, very disciplined yung mga pedestrian. And also the drivers. There. So, yeah. Tulad nga na nasabi ko, at least napasyal ko kayo, tasama ko kayo. Imagine nyo. Diyan ako galing kanina. Yan, sa tapat na yan. Huminto kami yung bus. And now, I'm here again. Pero sa other side. Diba? Nakakaloka. Pero hindi ako prepared sa mga pormahan ko dito kasi they said na it's really hot. I bought some long dress and sleeveless. And then now, it's already like 1 p.m. I'm still wearing my blazer because it's windy here. So we're actually on the right track because it's just straight. Imagine that, no? I went there na, and then suddenly it's just straight walk. Oh yeah. This dito pala, it's one of the famous Ammon brand or Ammon food, HBath Ammon store. Siguro I'll try it. I will buy some. Diba, imagine that it's so hassle because it's just a straight walk, and ang ginawa nila sa akin, pinapunta nila ako doon, and now I'm going back again because I went to a wrong direction. And it's just a straight walk. When I was using Google Map earlier, it says it doesn't have any walking direction. Tapos ano, eto biglang, it's just 25 minutes walk. Oh, look at that! Oh, it's a busy street. Cannot stay longer in the middle of the street. Oh. Diba? At least it seems that I'm bringing you guys with me. Anyway, so look at that. It's gloomy. So that's why until now I'm still wearing my blazer. It's a 25-minute walk, sabi ni Naver Map. So by the way, I decided to walk because of 2 reasons. One is that I don't wanna waste my tea money anymore because in the end, I'll load it, diba? If I consume it all. And then second is I wanna feel the neighborhood, diba? So this is part of Myeongdong. Diba? I don't know. I don't mind walking. Magiging juicy pa ba ako sa atin nga, tsaka sa Vietnam, sa Cambodia din, or sa mga bansa na puntahan ko, ang dalas ko maglakad. So this one, it's very similar to Singapore, diba? But a colder one, kasi Singapore kasi no, pag pumupunta ako nagkakataon lagi mainit. But anyway, maya na lang. I'll bring you again with me. Palobat na kasi yung GoPro ko and pati yung iPhone ko, and I need this for my navigation. Bye!